Balik campaign trail ang Senate slate ng administrasyon. Nasa Bulacan ngayon ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas para sa campaign rally kasama mismo si PBBM. Kumuha ngayon tayo ng update sa agenda report ni Paulo Barcelon, nag-uulat ng live mula sa San Jose del Monte, Bulacan. Kumusta na ang sitwasyon ngayon dyan, Paulo? Corina, katatapos lamang ng isinagawang rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas dito sa Bulacan, kung saan dumalaw nga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang talumpati, kanyang inulit ang ilan sa mga paalala niya na dapat daw iboto ng taong bayan ay mga kandidato na hindi sumusuporta sa mga illegal na industriya tulad ng Pogo, at sinabi niya rin na ang importante raw ay buo ang suporta ng mga Senate candidates o ng mga senador sa kapulisan at sa LGU. Ayon kay Campaign Manager Toby Tiangco, Bulacan daw ang kanilang unang napiling puntahan na vote-rich province sa Central Luzon dahil sa lapit nito sa Metro Manila. Target nila makakuha ng boto mula sa 2.1 million mahigit na registered voters dito. Kaninang umaga, nanuyo sa Caloocan si Camille Villar, habang sa Mindoro naman tumungo si Benher Abalos. Rizal naman ang pinuntahan ni Pia Cayetano at si Tol Tolentino dito na sa Bulacan sumuyod. Sa mga may init na issue ngayon, gaya ng impeachment, sinabi ni Tolentino na bukas siya sa pagbuo ng Impeachment Rules Subcommittee. Gustong gumawa ng isang rules na pwede natin siyang gawing special subcommittee chairman, siyang gagawa, basta aprobahan ng whole body, di gawin niya. Basta patas, neutral, fair, impartial, objective. At merong political neutrality. Si Ping Lacson, bagamat tumatakbo sa tiket ng administrasyon, hindi naniniwalang bababa sa 20 pesos ang kilo ng bigas. Pero realistically, parang mahirap ma-attain yung 20 pesos per kilo ng rice. Ma-approximate lang sana, masaya na tayong lahat. Pero to accomplish yung 20 pesos per kilo, I'm being pragmatic, medyo mahirap. Sa bus lane issue naman, Corina, tutol si former Senate President Tito Soto sa panukala ni PNP Chief General Romel Marbil na bigyan pa ng karagdagang exemptions ang pulisya sa paggamit ng bus lane. Nahuli kasi ang convoy ng matataas na opisyal sa busway noong Martes. Bakit? Kung nagtsatsaga kami doon sa hindi busway, diagahan mo alis. Di ba? Bakit magkakaroon sila ng exemption? I drive myself every day. So I know how it is. Corina, sa tayaan ng mga organizer ay nasa 23,000 as of 4:40 p.m. yung dumaan o pumunta dito sa rally ng Alyansa, at target din ng administration state, Corina, na bisitahin ng iba pang mga probinsya sa mga susunod na araw gaya ng Leyte, Camarines Sur, Pampanga at Cavite. Balik sa'yo. So yan ang kanilang schedule. Leyte ang susunod nilang pupuntahan, Paulo. Leyte, Camarines Sur, Pampanga at Cavite, pero inaantay pa natin, Corina, kung ano yung exact dates. But yun yung ilan sa mga na-mention ni Campaign Manager Toby Tiangco na mga target na susunod na vote-rich provinces na kanilang pupuntahan. Okay, Corina? maraming salamat sa iyo, Paulo Barcelon.